Sa isang maliit na baryo sa gilid ng bayan, nakatira si Clarita, isang babaeng kilala sa kanilang lugar bilang haligi ng kasipagan at tiyaga. Maaga pa lang ay makikita na siyang naglalakad papunta sa ilog upang maglaba ng mga damit ng kapitbahay. Bitbit ang kanyang batya, nakasuot ng lumang duster at may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Ngunit may ngiti pa rin siyang nakalaan para sa mga taong nakakasalubong niya. Bukod sa paglalaba, isa rin siyang tindera ng gulay sa palengke. Sa murang puhunan ay binibili niya ang mga ani mula sa mga magsasaka. Ibinebenta ito sa bayan at mula roon ay kinokolekta ang kaunting kita upang masuportahan ang kanyang nag-iisang anak na si Rafael. "Anak, eto ang baon mo. Pasensya ka na kung konti lang," wika ni Clarita habang inaabot ang nakabalot na kanin at tuyo sa maliit na plastik. Ngumiti si Rafael, isang binatang matangkad at payat ngunit halatang disente at marunong gumalang. "Nanay, huwag po kayong mag-alala. Ang importante ay busog ako at nakapasok sa klase. Mas mahalaga na hindi po kayo mapagod masyado." Napangiti si Clarita at napaluha ng bahagya. Alam niyang lumalaki ang anak na may mabuting puso. Sa bawat pagkakataon ay pinapakita ni Rafael ang kanyang mataas na respeto at pagmamahal sa ina. Hindi siya kailanman nahiyang sabihing galing siya sa simpleng pamilya. Habang lumilipas ang panahon, lumaki si Rafael na masikap sa pag-aaral. Bagamat wala silang marangyang gamit o mamahaling kasuotan, lagi niyang dala ang mga aral ng kanyang ina. Huwag mang-api, huwag manghamak at laging tumulong sa nangangailangan. Ito ang dahilan kung bakit maraming kaibigan ang anak ni Clarita sa paaralan. Samantala, sa kabilang dako ng bayan, nakatira ang kilalang pamilya ni na Doña Leticia. May-ari sila ng malaking tindahan ng tela at ilang lupain sa probinsya. Sikat si Doña Leticia hindi dahil sa kabutihang loob, kundi dahil sa kanyang kayabangan. Laging nakabarot saya at punong-puno ng alahas ang leeg at braso, mahilig siyang magyabang ng kanyang yaman at madalas ay tinatawag na matapobre ng mga tao. May isa lamang siyang anak na babae, si Angela, na maganda, edukado at nakapag-aral sa isang tanyag na kolehiyo sa bayan. Ngunit hindi tulad ng kanyang ina, may lambot ang puso ni Angela. Kahit lumaki sa luho, may pagnanais siyang makihalubilo sa karaniwang tao. Bagamat mahigpit si Doña Leticia, lihim siyang nangangarap ng simpleng buhay kung saan may tunay na pagmamahalan at respeto, hindi lamang puro pera at ari-arian ang batayan. Isang araw sa kolehiyo, nagkaroon ng proyektong panggrupo. Doon unang nagtagpo ang landas ni na Rafael at Angela. Pinagsama sila ng guro kasama ang ilang kaklase para gumawa ng isang pananaliksik tungkol sa kalagayan ng mga magsasaka sa baryo. "Magandang araw, ako si Angela." Nakangiting pagpapakilala ng dalaga. Nakasuot ng simpleng blouse, ngunit halatang may dugong mayaman. Bahagyang tumango si Rafael. "Ako naman si Rafael. Sana ay magtulungan tayo sa proyektong ito." Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang isa'y galing sa marangya ngunit malamig na pamilya, at ang isa'y mula sa hirap ngunit may init ng puso at malasakit. Noong una, ramdam ni Rafael ang kaba. Sanay siyang ituring na mababa ng mga mayayaman. Ngunit iba si Angela. "Hindi ako magaling sa mga numero," natatawang sabi ni Angela habang nagsusulat sa kanilang notes. "Pero marunong akong makinig. Ikaw?" "Sanay ako sa gawaing bukid. Madalas kong tinutulungan ang mga magsasaka sa baryo. Siguro, makakatulong ako sa parte ng research," sagot ni Rafael na may kumpiyansa. Habang tumatagal ang kanilang pagtutulungan, mas nakilala ni Angela ang ugali ni Rafael. Hindi ito plastik, hindi nagnanais ng yaman, at higit sa lahat, marunong itong igalang ang bawat tao, mayaman man o mahirap. Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Madalas silang mag-usap pagkatapos ng klase, nagtutulungan sa mga aralin, at nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap. Sa baryo, ipinagpatuloy ni Clarita ang kanyang trabaho. Hindi alam na ang simpleng pagsisikap niya
ang magbubukas ng daan para makilala ng kanyang anak ang isang taong lubos na magbabago ng kanilang kapalaran. Sa kabilang banda, si Doña Leticia ay patuloy na namumuhay sa kayabangan, walang ideya na darating ang araw na haharapin niya ang isang simpleng babae na kanyang hahamakin. Si Clarita mismo. At sa pagtatagpong iyon ng dalawang magkaibang mundo, magsisimula ang isang kwento ng pagmamahal, puot, sakripisyo at kapatawaran. Isang gabi matapos ang kanilang group meeting, biglang nagsalita si Angela. Alam mo, Rafael, nainggit ako minsan sa'yo. Nagulat si Rafael at natawa. Ako? Bakit naman? Dahil kahit hindi ka mayaman, kita ko sa mga mata mo na masaya ka. Samantalang ako, kumpleto sa gamit, pero madalas wala akong mapagsabihan ng totoo kong nararamdaman. Napatingin si Rafael sa malayo, saka tumugon ng may ngiti. Siguro kasi kahit mahirap kami, alam ko na may isang taong laging nakatayo para sa akin, ang nanay ko. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Muling napangiti si Angela at mula noon, naging mas matibay ang kanilang pagkakaibigan. Sa bawat araw, nagiging malapit sila, nagbubukas ng mga sikreto at dahan-dahan unti-unti may binubuong di maipaliwanag na koneksyon sa kanilang dalawa. Pagdating nila sa bahay ni Rafael, sinalubong sila ni Clarita na may hawak pang labahan. Anak, narito ka na pala at may kasama ka? Sabi ni Clarita, medyo nagulat ngunit may malugod na ngiti. Nanay, siya si Angela, kaklase ko. Siya yung madalas kong kagrupo sa mga projects, pagpakakilala ni Rafael. Lumapit si Angela, nakangiti at nag-abot ng kamay. Magandang hapon po, tita. Palagi pong ikinukwento sa akin ni Rafael ang tungkol sa inyo. Kumurba ang labi ni Clarita sa isang taus-pusong ngiti at tinanggap ang kamay ng dalaga. Ay, salamat at dumalaw va. Pasensya ka na sa bahay namin. Maliit at simple lang. Agad na umiling si Angela. Hindi po ako sanay sa magagarbong bagay. Ang mahalaga po ay nakikita ko kung gaano kayo kamahal ng anak ninyo. Ramdam ko po iyon. Dumipas ang mga buwan at lalo pang naging malapit sina Rafael at Angela. Sa umpisa, magkaibigan lamang ang turing nila sa isa't isa. Lagi silang magkasama sa paggawa ng mga proyekto, nagkakape sa maliit na karinderya malapit sa kolehiyo at madalas na nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap nila sa buhay. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nahulog ang loob ni Angela kay Rafael, hindi dahil sa yaman o anyo, kundi dahil sa kabutihan at respeto nitong ipinapakita. Isang hapon, pagkatapos ng kanilang klase, nagyaya si Rafael. Angela, gusto mo bang dumaan sa bahay namin? Gusto kitang ipakilala kay nanay. Lagi ka kasi niyang kinukumusta tuwing umuuwi ako. Napangiti si Angela at pumayag. Hindi niya alintana ang pagod o ang simpleng pamumuhay ni Rafael. Ang mahalaga sa kanya ay makita kung paano nabubuhay ang lalaking unti-unti nang nagiging espesyal sa kanyang puso. Doon pa lang, dama na ni Angela ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Isang pagmamahal na walang kapalit at puno ng sakripisyo. Nakita niya kung paanong tumitingin si Rafael kay Clarita, puno ng respeto at pasasalamat. Sa kanyang puso, doon siya tuluyang nahulog. Hindi lang dahil kay Rafael, kundi dahil nakikita niya ang kabutihang ugat kung saan nanggaling ang binata. Ngunit sa kabilang panig ng kwento, hindi natuwa si Doña Leticia nang mabalitaan mula sa mga tsismosa ng bayan na ang anak niyang si Angela ay nakikitang madalas na magkasama sa isang hampas lupa. Habang nakaupo siya sa kanilang malaking sala, kausap ang kanyang kapatid na si Doña Graciela, hindi niya napigilang ipahayag ang kanyang inis. Aba Graciela, hindi ko mapapayagan na mahulog ang anak ko sa isang lalaking walang pangalan, walang yaman. Ano ang sasabihin ng mga tao? Singhal ni Doña Leticia. Umiling si Doña Graciela. Sabay sabing, mahirap nga iyan, Leticia. Ang pamilya natin ay kilala sa bayan. Kung makikipagrelasyon si Angela sa isang anak ng labandera, babagsak ang ating reputasyon. Lalo pang nag-alab ang galit ni Leticia. Hindi ko papayagan, kailangan kong pigilan bago pa mahulog ang loob ng anak ko. Ngunit taliwas sa kagustuhan ng ina,
si Angela ay lalong nahulog kay Rafael. Nakita niya ang mundo sa ibang paraan. Isang mundong hindi tungkol sa kasikatan o karangyaan, kundi sa pagiging totoo at may malasakit. Isang gabi, kinausap siya ni Rafael matapos silang mag-aral. Angela, alam kong magkaiba tayo ng pinagmulan. Natatakot ako na baka dumating ang araw na hindi mo kayanin ang mga pangungutya ng iba. Numiti si Angela. Seryoso ang mga mata. Rafael, hindi pera o pangalan ang hinahanap ko. Ang mahalaga sa akin ay kung sino ka at paano ka magmahal. Kaya kahit anong sabihin ng iba, pipiliin pa rin kita. At sa kabila ng lahat ng pighati at pangungutya, ang pagmamahalan ni Rafael at Angela ay lalo pang tumibay. Para silang dalawang punong nakatindig sa gitna ng unos, hindi matinag sapagkat ang ugat nila ay nakabaon sa lupa ng katapatan at pagmamahal. Nagulat si Rafael at hindi napigilang mapaluha. Hindi niya inasahan na ang anak ng isang mayamang pamilya ay pipiliing mahalin siya sa kabila ng lahat. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang relasyon na magbibigay sa kanila ng saya at pagsubok na hindi nila malilimutan. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Nang mabalitaan ni Doña Leticia na tuluyan ang naging magkasintahan sina Angela at Rafael, lalo siyang nagniknit. Minsan, harap-harapan niyang sinabihan ang anak, "Angela, ano bang pumasok sa isipan mo? Hindi mo ba naiisip ang kinabukasan mo? Paano mo ipagmamalaki sa lipunan ang isang lalaking anak ng labandera?" Mariin sumagot si Angela, "Inay, hindi pera ang kailangan ko sa buhay, kundi pagmamahal. At iyon ay natagpuan ko kay Rafael. Hindi ninyo kayang sukatin ang puso ng tao gamit ang pera ninyo." Sa galit, tinampal ni Doña Leticia ang mesa. "Habang ako ang ina mo, hinding-hindi ko tatanggapin ang lalaking iyan." Ngunit sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang ina, hindi bumitaw si Angela kay Rafael. Patuloy nilang pinalago ang kanilang pagmamahalan. Lalo pang naging matatag ang binata dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Nasa tabi niya si Angela at si Clarita na laging nakasuporta. Hindi nga lamang ang ina ni Angela ang humahamak kay Rafael, pati ang mga pinsan at tiyuhin ng dalaga ay madalas siyang lait-laitin. Ay, siya ba yung nobyo ni Angela? Diyos ko, mukhang wala namang future. Bulong ng isang tiyahin sa tuwing may pagtitipon. Kung hindi dahil kay Angela, hindi naman mapapansin niya ng kahit sino, dagdag ng isa. Sa bawat tangumutya, pinipili ni Rafael na manahimik. Ngunit sa kanyang puso, pinapangako niya sa sarili na balang araw, mapapatunayan niya na mali ang lahat ng paghamak na ginagawa sa kanya. Dumating ang araw na pinakaninanais at pinakakinatatakutan ni Rafael, ang araw na ipinakilala siya ni Angela sa kanyang pamilya. Isang linggo ng gabi, imbitado si Rafael na maghapunan sa mansyon ng pamilya ni na Doña Leticia. Nakasuot siya ng maayos na polo at pantalon, bagamat halatang luma na ito at paulit-ulit na ginagamit. Pinilit niyang huwag gabahan, ngunit ramdam niya ang bigat ng inaasahan. "Anak, siguraduhin mong maayos ang kilos mo. Hindi lahat ng tao kayang intindihin ang pinagmulan natin." Paalala ni Clarita bago siya umalis. Numiti si Rafael at hinalikan sa noo ang ina. "Huwag kayong mag-alala, nanay. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo mapahiya." Pagdating niya sa bahay ni na Angela, agad siyang sinalubong ng dalaga. Nakasuot ito ng magandang bestida at masiglang umiti. "Rafael, buti na lang nandito ka na. Halika, ipapakilala na kita." Habang naglalakad papasok, ramdam ni Rafael ang lamig ng paligid. Mula sa marmol na sahig hanggang sa malalaking chandelier, halatang kayamanan ang bumabalot sa buong bahay. Ngunit higit sa lahat, dama niya ang matatalim na titig ng ilang kamag-anak na naroroon na para sa hapunan. Pagdating sa hapagkainan, nakaupo na si Doña Leticia sa dulo ng mesa. May kasamang tiyahin ni Angela na si Doña Graciela at dalawang pinsan. Pinilit ni Rafael na ngumiti at magpakumbaba. "Magandang gabi po." Mahinahong bati niya sabay bahagyang yumuko bilang paggalang. Hindi man lang siya nilingon ni Doña Leticia, bagkus ay malamig na tinanong si Angela, "Iho ba ito ang sinasabi mong ipinagmamalaki mong kaibigan?
Tumango si Angela at buong tapang nasagot, "Oo, inay. Siya si Rafael, ang taong minahal ko." Saglit na natahimik ang mesa bago dumaloy ang mga nakakabinging salita mula kay Doña Leticia. "Angela, wala ka na bang ibang makikita? Anak ng labandera? Hampas lupa tapos ipapakilala mo bilang kasintahan mo? Diyos ko, anong klaseng kahihiyan ito?" Nagdugo ang puso ni Rafael sa mga salitang iyon, ngunit pinili niyang manahimik. Hinawakan siya ni Angela sa kamay sa ilalim ng mesa, pinaparamdam na hindi siya nag-iisa. "Nanay, hindi niyo siya kilala." Mariing tugon ni Angela. "Kung makikilala niyo si Rafael, makikita niyo kung gaano siya kabuti at kung paano niya ako pinapahalagahan. Hindi pera ang hanap ko, pagmamahal." Tumawa ng mapanlait si Doña Graciela. "Angela, bata ka pa. Hindi ka pa marunong. Pag nagpakasal ka sa ganyan, anong ipapakain niya sa'yo? Tuyo? Gulay galing palengke? Mas gugustuhin ko pang kumain ng tuyo na may respeto kaysa kumain ng karne na may panlalait." Balik ni Angela, hindi nagpadaig. Lalong nag-init ang ulo ni Doña Leticia. "Angela, habang ako ang ina mo, hindi ko tatanggapin ang lalaking ito. Hindi siya bagay sa'yo. Hindi siya nararapat sa ating pamilya. Nakakahiya sa lipunan." Tahimik pa rin si Rafael, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat salitang tumatama sa kanya. Sa kanyang isip, nagsalita siya sa sarili, "Hindi ako makikipagtalo. Ang mahalaga, hindi ako gumagawa ng masama. Balang araw, mapapatunayan ko rin ang sarili ko." Napabuntong hininga si Angela at muling nagsalita, "Inay, hindi pera ang sungatan ng tao. Hindi ko kailanmang hinangad ang karangyaan. Ang gusto ko ay ang makasama ang taong kaya akong respetuhin, hindi ang kontrolin ako." Nabigla ang buong mesa sa lakas ng loob ni Angela. Ang mga pinsan ay nagbulungan, ang mga katulong ay nagkatinginan. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin ni Rafael na maging tahimik at magpakumbaba. Tuningnan niya si Doña Leticia at marahang nagwika. Habang palabas siya ng pinto, hinabol siya ni Angela. "Rafael, huwag mong isipin na nagbago ang damdamin ko. Hindi ko sila hahayaan na sirain ang pagmamahal natin." Ngumiti si Rafael bagamat may bakas ng lungkot. "Angela, alam kong mahirap ito, pero kung tunay ang nararamdaman mo, kakayanin natin kahit anong unos." At mula sa gabing iyon, mas naging matatag ang relasyon nila. Kahit walang basbas ng pamilya ni Angela, hindi nila hinayaang maghiwalay. Mas lalo nilang pinatunayan sa isa't isa na kaya nilang lumaban para sa kanilang pagmamahalan. Dumaraan ang mga linggo, unti-unti silang nagplano para sa kinabukasan. Isang kinabukasang hindi nila alam ay maghahatid ng mas malalaking pagsubok at hamon. "Pasensya na po kung hindi ninyo ako gusto. Hindi ko po balak sirain ang inyong pamilya. Ang tanging hangarin ko po ay mahalin ang anak ninyo at alagaan siya hanggat kaya ko." Ngunit lalo lang ikinagalit ni Doña Leticia ang mga katagang iyon. Abat nagmamaganda pa ang batang ito. Walang klas, walang pinagmulan at nagtatangkang pumasok sa pamilyang hindi niya kauri. "Lumayas ka sa mesa ko." Gusto sanang sumagot ni Rafael, ngunit hinawakan siya ni Angela. "Rafael, wag. Hindi tayo dapat bumaba sa ganoong antas." Nagpatuloy ang hapunan, ngunit ramdam ang bigat ng katahimikan. Ang mga kutsara at inidor ay tila tumatama ng mas malakas sa plato. Tanda ng tensyon. Sa huli, matapos ang lahat ng panlalait, nagpaalam si Rafael ng mahinahon. "Maraming salamat po sa pagkakataon. Kahit hindi ninyo ako nagustuhan. Paalam na po." Sabi niya bago dumayop. Dumating ang araw ng kasal nina Angela at Rafael. Sa kabila ng lahat ng pagtutol at pagtatalo, nanaib pa rin ang kanilang pagmamahalan. Isang simpleng simbahan lamang sa bayan ang kanilang napiling pagdausan ng seremonya. Ang paligid ay pinuno ng mga bulaklak na galing mismo sa mga kapitbahay ni Rafael. Mga taong natuwa sa balitang may kasal na magaganap at biung pusong nag-ambag ng kung anuman ang kanilang makakaya. Habang tumutugtog ang mga kampana ng simbahan, nakasuot si Angela ng puting bestida. Hindi ito marangya kumpara sa mga nakasanayan niya. Ngunit sapat na para magningning siya sa paningin ni Rafael na nakatayo sa altar,
Suot ang kanyang pinakapinid na barong na inupahan lamang mula sa tindahan sa bayan. Sa bawat hakbang ni Angela papalapit, ramdam ang tibok ng puso ni Rafael na parang sasabog. Ngunit sa gilid ng simbahan, nakaupo si Doña Leticia, nakasuot ng mamahaling bestida at alahas. Ngunit halatang hindi masaya. Hindi man lang kumurba ang kanyang labisang ngiti, ang mga mata niya ay malamig at puno ng pagkadismaya. Nakaupo siya roon dahil hindi niya mapahintulutan na ang kanyang anak ay ikasal nang wala siya. Ngunit malinaw na hindi niya tinatanggap ang binatang mapapamasawa ni Angela. Sa kabilang dako naman, nakaupo si Clarita, nakasuot ng pinakabagong damit na hiniram pa niya mula sa kaibigan. Sa kanyang mga mata ay bakas ang walang hanggang saya at pagmamalaki. Lumuluha siya habang nakatingin sa anak niyang naglalakad papunta sa altar kasama ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso. Salamat Panginoon, bulong ni Clarita sa sarili. Ito na ang araw na matagal ko nang ipinagdasal. Nang mag-cruise ang paningin ni na Clarita at Rafael, bahagyang tumango ang binata na tila nagsasabing, "Salamat sa lahat, Nay, nandito ako dahil sayo." Naging makabuluhan ang buong seremonya. Sa bawat panata, ramdam ng lahat ang katapatan ng damdaming ipinapahayag ni na Angela at Rafael. Nang magtapos ang kasal at iproklama silang mag-asawa, masigabong palakpakan ang narinig mula sa mga bisita, maliban kay Doña Leticia na nanatiling tahimik, hindi man lang kumindat o nagpakita ng kasiyahan. Sa labas ng simbahan, naghintay ang ilang kapitbahay at kaibigan ni Rafael, nagsigawan at nagtapon ng bigas bilang pagbati. Habang binabati sila, lumapit si Clarita sa bagong kasal at mahigpit na niyakap ang anak. "Rafael, Angela, naway maging masaya at matatag ang inyong pagsasama. Walang ina ang mas magiging masaya kaysa sa akin ngayon." "Salamat po, Nanay," sagot ni Angela, na ngayon ay buong puso ring yumakap kay Clarita. "Ipapangako ko pong iingatan ko ang anak ninyo." Sa kabilang panig, si Doña Leticia ay abala sa pakikipag-usap sa mga piling bisita. Ngunit hindi niya maitago ang iritasyon sa kanyang muka. Ito ang pinili niya, aniya sa isa sa kanyang pinsan. Pero makikita niya rin, hindi tatagal ang pagsasamang ito. Pagkatapos ng kasal, lumipat si Angela sa maliit na bahay ni Rafael sa baryo. Malayo ito sa karangyaan na nakasanayan niya sa mansyon ng kanilang pamilya. Ang dingding ay gawa sa kahoy, ang bubong ay yero na kalawangin at isang kwarto lamang ang mayroon. Sa una, nanibago siya, ang malamlam na ilaw ng lamparang degas, ang ingay ng mga tandang tuwing umaga, at ang payak na pamumuhay na walang kasambahay. "Pasensya ka na, Angela," wika ni Rafael habang inaayos ang banig sa kanilang higaan. "Ito lang muna ang maibibigay ko. Pero nangangako ako, hindi tayo magugutom. Maghahanap ako ng paraan para mapabuti ang ating buhay." Nagningtingit si Doña Leticia at hindi nakaimik, ngunit alam niyang hindi siya magpapatalo. Kaya't palagi siyang nagbabantay, palaging nandiyan upang iparamdam kay Rafael na hindi siya kailanman magiging sapat. Sa kabila nito, nagsimula na ring maghanap buhay si Rafael. Unay tumulong siya sa bukid ng kanyang mga tiyuhin, pagkatapos ay pumasok bilang kargador sa palengke. Kahit anong trabaho, pinapasok niya para lamang makapag-uwi ng pagkain sa kanilang hapag. Isang gabi, habang sabay silang kumakain ni Angela ng simpleng sinigang na gulay, biglang nagbiro ang binata. "Hindi ba't mas masarap ang pagkain kapag pinaghirapan mo? At least, hindi lang ito basta handa, kundi bunga ng pawis ko." Natawa si Angela at sagot, "Oo nga, Rafael. At ako, natututo na ring magluto ng mga simpleng putahe. Kung dati puro kasambahay ang gumagawa, ngayon ay natututo akong maging totoong asawa." Nagkatinginan silang dalawa at sa gitna ng payak na hapag, nakaramdam sila ng kasiyahang hindi matutumbasan ng kahit anong karangyaan. Habang lumilipas ang mga araw,
mas naging matatag ang pagsasama nila. Sa kabila ng pambabash ng pamilya ni Angela at malamig na tingin ni Doña Leticia, ipinakita nilang kaya nilang bumuo ng sarili nilang buhay at sa simpleng bahay na iyon, nagsimula ang kwento ng kanilang sariling pamilya, isang kwento ng sakripisyo, pagmamahal at pangarap para sa bukas. Mumiti si Angela, bagamat ramdam ang hirap ng pagbabago. Rafael, hindi ako pumayag na magpakasal sa iyo para sa yaman. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Hindi ako takot sa hirap basta magkasama tayo. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang mga unang pagsubok. Madalas dalawin ni Doña Leticia ang kanyang anak sa maliit na bahay. Ang kanyang mga mata ay laging naglalakbay sa bawat sulok ng silid. Tila hinahanap ang anumang bagay na maaaring ikahiya. Angela, tingnan mo ang sarili mo. Mariing sabi ni Doña Leticia sa isang pagbisita. Dati nakitira ka sa mansyon. Ngayon nasa bahay na halos hindi kasya ang isang pamilya. Hindi mo ba nakikita kung gaano kababa ang ibinagsak mo? Hindi ako bumagsak, inay. Sagot ni Angela na puno ng tapang. Masaya ako dito at mas pipiliin kong tumira sa isang bahay na puno ng pagmamahal kaysa sa mansyon na puro panghuhusga. Hay nako, apo, tingnan mo. Kamukhang-kamukha mo ang tatay mo. Biro ni Clarita habang kinikiliti si Miguel. Nanay, baka naman sabihin kamukha ko rin. Natatawang tugon ni Angela habang inaalagaan ng asawa at anak. Napuno ng saya si Clarita. Para sa kanya, hindi na mahalaga kung gaano kaliit o kasimple ang kanilang buhay. Ang mahalaga, kumpleto na ang pamilya ng kanyang anak. Sa tuwing nakikita niya ang masayang mukha ni Rafael, ramdam niyang sulit lahat ng pagod niya noon sa paglalaba at pagtitinda sa palengke. Ngunit sa kabilang banda, habang masaya si Clarita at ang mag-asawa, lalong nadagdagan ang inis ni Doña Leticia. Para sa kanya, ang kanyang apo ay hindi nararapat lumaki sa gitna ng kahirapan. Pagkalipas ng 2 taon mula nang ikasal sina Rafael at Angela, dumating ang isang biyayang nagpatibay lalo sa kanilang pagsasama. Ipinanganak ang kanilang anak na lalaki. Pinangalanan nila itong Miguel at sa unang pagkakataon na nasilayan siya ni Rafael, hindi niya napigilan ang lumuha. Hawak-hawak niya ang maliit na sanggol, mahigpit ngunit puno ng pag-iingat. Angela, salamat, bulong niya habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Ito na ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Ngumiti si Angela, pagod ngunit masaya. Rafael, ito na ang bunga ng pagmamahalan natin. Pangako natin sa isa't isa, alagaan natin siya ng buong puso. Sa mga sumunod na buwan, naging mas makulay ang kanilang tahanan. Sa maliit na bahay na dati tahimik lamang, ngayon ay puno ng tawa at iyak ng isang sanggol. Si Clarita, na ngayon ay isang lola na, ay naging abala sa pagbabantay kay Miguel. Lagi siyang dumadalaw para tumulong kay Angela sa pag-aalaga. Isang hapon, dumating si Doña Leticia sa bahay ni Angela. Nakaupo si Clarita habang karga si Miguel, pinapainom ng gatas. Pumasok si Doña Leticia, nakataas ang kilay at malamig ang boses. Ano na naman ang ginagawa mo rito, Clarita? Tanong niya, puno ng panghahamak. Umiling si Clarita, nagtatakang sumagot. Nagbabantay lang po ako kay Miguel habang nagpapahinga si Angela. Wala po akong ibang hangarin kundi tumulong. Hindi mo ba naiisip na ang batang ito, apo ko, ay hindi dapat nadadawit sa uri ng pamumuhay na meron ka? Nakakahiya, singhal ni Doña Leticia. Nang marinig ito, agad na lumabas si Angela mula sa kusina. Inay, ano na naman po ba ito? Hindi po ba sapat na nandito kayo at nakikita ang apo ninyo? Bakit kailangan niyong pagbawalan si Nanay Clarita? Siya ang ina ng asawa ko at higit sa lahat, lola rin siya ni Miguel. Mariing sagot ni Doña Leticia. Angela, anak kita at mahal kita. Kaya ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng apo ko.
Hindi dapat siya lumaki sa maling impluensya, sa kahirapan, sa pagiging hamak. Kung kahirapan ang tinutukoy ninyo, hindi ba't yun ang nagturo sa amin ng kasipagan at respeto? Balik ni Angela, mariin ang boses. At kung maling impluensya ang sinasabi ninyo, wala nang mas dakila pa kaysa sa pagmamahal na ibinibigay ni Nanay Clarita sa apo ninyo. Hindi nakasagot si Doña Leticia. Ngunit halatang hindi siya kumbinsido. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan niyang higpitan ang kontrol. Tuwing bibisita siya, lagi niyang pinupuna ang paraan ng pagpapalaki kay Miguel. Masyado kayong maluwag. Ang bata dapat mahigpit ang disiplina. Sabi niya minsan kay Rafael. Ginagawa ko ang lahat, Doña Leticia, pero bata pa si Miguel. Ang kailangan niya ngayon ay kalinga, hindi takot. Tugon ni Rafael na pilit pinapakalma ang boses, ngunit hindi siya pinakinggan ng ginang. Kung hindi niyo kayang palakihin ng tama ang batang iyan, ako na mismo ang gagabay sa kanya. Naramdaman ni Rafael ang sakit ng mga salitang iyon, ngunit pinili niyang manahimik. Sa halip, kinausap niya si Angela kinagabihan habang pinapatulog nila si Miguel. Angela, natatakot ako. Baka agawin ng nanay mo ang pagpapalaki kay Miguel. Baka isipin niya na mas siya ang may karapatan kaysa sa atin. Sabi ni Rafael, halatang nag-aalala. Hinawakan siya ni Angela sa kamay. Rafael, huwag kang matakot. Anak natin si Miguel. Walang makakapag-alis sa atin ng karapatan bilang mga magulang niya. Oo, makapangyarihan si inay, pero hindi niya kayang sirain ang pamilya natin kung hindi natin siya hahayaang gawin yon. Mumiti si Rafael at tinipigan ang anak nilang mahimbing na natutulog. Angela, kahit anong mangyari, ipaglalaban ko kayo. Hindi ko hahayaang magumisan ang pagpapalaki natin sa kanya. Hindi pera o karangyaan ang sukatan ng mabuting magulang. Samantala, si Clarita ay patuloy na nagpipilit na makita ang apo, kahit pa sinisimula na siyang pagbawalan ni Doña Leticia. Tuwing dumadalaw siya, dala niya ang mga gulay na ibinenta niya sa palengke o kaya na may ilang laruan na yari sa kahoy. Miguel, apo ko, kahit hindi marangya ang kaya kong ibigay, sana maramdaman mo na mahal ka ng Lola Clarita mo. Wika niya habang hinahalikan ang noo ng bata. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may kaba. Alam niyang hindi magiging madali ang mga darating na araw. Habang lumalaki si Miguel, lalong lalaki ang banggaan sa pagitan ng dalawang ina, ang biyenang matapobre at ang simpleng ina na handang isakripisyo ang lahat. At sa gitna ng kanilang paglalaban, si Miguel ang magiging sentro ng lahat, isang inosenteng bata na magiging saksi sa gulo ng dalawang mundo. Ang marangyang pamumuhay na puno ng kayabangan at ang simpleng buhay na may dalisay na pagmamahal. Isang umaga, dumalaw si Clarita sa bahay nina Angela at Rafael upang makita ang kanyang apo. Bitbit niya ang isang maliit na bayong na may lamang prutas at bagong lutong suman. Masigla siyang pumasok, dala-dala ang ngiti ng isang inang sabik makita ang pamilya ng kanyang anak. Ngunit bago pa man siya tuluyang makapasok, nasalubong siya ni Doña Leticia sa may sala. Nakataas ang kilay at may halatang pang-aalipusta sa kanyang mga mata. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Clarita? Malamig na tanong ni Doña Leticia. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hindi ka dapat basta-basta pumapasok dito? Naglakad si Clarita papalapit, marahang umiti at iniabot ang bayong. Pasensya na po, Leticia. Dinalhan ko lang po si Miguel ng prutas at suman. Alam ko po kasi na paborito niya ang malagkit. Isang umaga, dumalaw si Clarita sa bahay ni na Angela at Rafael upang makita ang kanyang apo. Bitbit niya ang isang maliit na bayong na may lamang prutas at bagong lutong suman. Masigla siyang pumasok. Dala-dala ang ngiti ng isang inang sabik makita ang pamilya ng kanyang anak. Ngunit bago pa man siya tuluyang makapasok, nasalubong siya ni Doña Leticia sa may sala. Nakataas ang kilay at may halatang pang-aalipusta sa kanyang mga mata. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Clarita,
Malamig na tanong ni Doña Leticia. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hindi ka dapat basta-basta pumapasok dito? Naglakad si Clarita papalapit. Marahang umiti at iniabot ang bayong. Pasensya na po, Leticia. Dinalhan ko lang po si Miguel ng prutas at suman. Alam ko po kasi na paborito niya ang malagkit. Ngunit imbes na pasalamatan siya, sinamaan lang siya ng tingin ni Doña Leticia. Kung gusto mo talagang tanggapin kita dito, kailangan mo ngunang magpatunay na may silbi ka. At alam mo kung ano yon? Linisin mo ang kubeta sa likod. Natahimik ang buong sala. Ang mga kasambahay ay nagkatinginan, halatang nagulat sa tinura ng ginang. Naroon din si Angela na kasalukuyang karga si Miguel at si Rafael na kagagaling lamang mula sa kusina. Nanay, sambit ni Rafael, agad na nag-init ang dugo. Bakit naman ganyan ang sinasabi ninyo kay Inay Clarita? Hindi siya dapat pinapahiya. Mumiti ng mapanlait si Doña Leticia at nagpatuloy. Kung gusto niyang pumasok sa bahay na ito, kailangan niyang tanggapin na hindi siya higit sa isang labandera. Wala siyang klas, kaya kung nais niyang manatili rito, maglinis siya ng kubeta. Nanlumo si Clarita, hindi dahil sa mismong utos kundi dahil sa kahihiyang dulot nito sa harap ng kanyang anak, manugang at mga kasambahay. Nakatayo siya roon, hawak ang bayong na biglang gumaan sa kanyang mga kamay. Parang nawala ang halaga ng lahat ng bitbit niya. Tahimik siyang tumugon, halos pabulong, kung iyan po ang nais ninyo, gagawin ko. Nanay, wag, pigil ni Rafael, halatang nanginginig sa galit. Ngunit hinawakan siya ni Clarita sa braso at mahina itong umiling. Anak, hayaan mo na. Mas mabuti nang ako ang mapahiya kaysa lumaki pa ang gulo. Mahinang sabi ni Clarita. Pilit nang umingiti bagamat nangingilid na ang luha. Pinanood siya ng lahat habang naglakad papunta sa kubeta sa likod. Ang bawat hakbang niya ay parang martilyo sa dibdib ni Rafael. Samantala, si Angela ay nahati ang puso. Gusto niyang ipagtanggol si Clarita. Alam niyang mali ang ginagawa ng kanyang ina. Ngunit natatakot siyang sumangot. Kilala niya ang ugali ni Doña Leticia. Kapag sinagot mo, lalo lang lumalala ang sitwasyon. Kaya nanahimik siya. Niyakap na lamang ng mahigpit si Miguel. Bagamat ramdam niyang nanginginig ang kanyang buong katawan sa hiya at galit. Nang matapos si Clarita, lumabas siya ng kubeta. Pawis at bahagyang hingal. Ngunit pilit na nakangiti. Ayan po, malinis na. Maaari ko na bang makita ang apo ko? Hindi kumibo si Doña Leticia. Bagkus ay umalis patungong kusina, iniwan silang lahat sa sala. Ang mga kasambahay ay hindi makatingin ng diretso kay Clarita. Alam nilang mali ang nangyari, ngunit wala silang magawa. Lumapit si Rafael sa kanyang ina. Pinigilan ang luha at mahigpit na niyakap ito. Patawarin mo ako, nanay. Pinabayaan kong ipahiya ka nila. Hindi ko alam kung paano kita mapoprotektahan laban sa kanila. Umiling si Rafael. Hindi natin siya kailangang labanan sa paraang magdadala ng gulo. Pero Angela, kailangan nating tumindig. Hindi tayo pwedeng habang buhay nasa ilalim ng anino niya. Anak na natin si Miguel. Kung hindi tayo ang magtatanggol sa kanya at sa nanay ko, sino pa? Walang nagawa si Angela kundi tumango. Sa kanyang puso nang simula ng mabuo ang lakas ng loob. Ngunit hindi pa siya handa. Sa mga sumunod na araw, lalong humigpit ang pamumuno ni Doña Leticia sa kanilang pamilya. Siya ang nagdedesisyon kung ano ang kakainin ni Miguel, kung sino ang dapat mag-alaga, at kung anong mga bagay ang hindi nararapat para sa bata. Madalas niyang ipaalam na siya ang may pinakamalaking karapatan dahil siya ang mayaman, siya ang may kakayahan, at siya ang dapat masunod. Angela, huwag mong papakainin ng ganyang klase ng pagkain ng anak mo. Nakakaaba, Miguel should only have the best. Utos niya isang araw. Opo, inay, mahinang sagot ni Angela. Kahit gusto niyang ipagtanggol ang simpleng luto ni Rafael, at sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Rafael na unti-unti silang kinakain ng impluwensya ni Doña Leticia. Ang bahay nila ay hindi na paraiso, kundi isang kulungan na punong-puno ng panghuhusga at pamumuna. Ngunit sa puso ni Rafael, dahan-dahan ding nabubuo ang panata. Darating ang araw na ipaglalaban niya ang dignidad,
ng kanyang pamilya at higit sa lahat ng kanyang ina na minsang ipinahiya ng walang awa. Hinaplos ni Clarita ang likod ng anak. Anak, huwag mong dibdibin. Basta't tandaan mo, hindi ako dumadalaw dito para sa kanila. Nandito ako para sa apo mo, para sa inyong pamilya. Kung kailangan kong magtiis, gagawin ko, basta't makita ko lang kayong masaya. Ngunit sa puso ni Rafael, alam niyang hindi iyon tama. Nakita niya kung paano durugin ng kanyang biyenan ang dignidad ng kanyang ina. At iyon ay sugat na hindi basta maghihilom. Ngunit dahil ayaw niyang magulo ang buhay ng pamilya nila, pinili niyang manahimik. Kinagabihan, habang pinapatulog ni Angela si Miguel, lumapit si Rafael sa kanya. Angela, hanggang kailan natin titiisin ang ganitong trato ng nanay mo? Hindi ko na kayang makita na pinapahiya ang nanay ko sa sariling harapan ko. Tahimik si Angela sa una, saka bumuntong hininga. Rafael, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Nasasaktan din ako. Pero natatakot ako kay inay. Laging siya ang nasusunod kahit noong bata pa ako. Hindi ko alam kung paano siya lalabanan. Isang gabi ng malakas na ulan, habang mahimbing na natutulog si Angela at Rafael, biglang nagising si Angela sa iyak ni Miguel. Ngunit kakaiba ang pag-iyak ng bata. Hindi ito karaniwang iyak ng gutom o simpleng pagkairita. Mainit ang katawan ng bata at nanginginig ito kahit balot na balot sa kumot. Rafael, si Miguel, ang init ng katawan niya, sigaw ni Angela habang nag-aalalang hinahaplos ang noo ng anak. Agad na bumangon si Rafael. Kinarap ang anak at halos mabitawan ito sa tindi ng init na kanyang naramdaman. Diyos ko, Angela, mataas ang lagnat niya. Kailangan nating dalhin sa ospital ngayon din. Madali silang nagsuot ng kung anumang damit at tinakbo si Miguel papunta sa pinakamalapit na ospital sa bayan. Pagdating doon, agad silang sinalubong ng mga nurse at dinala si Miguel sa emergency room. Habang binibigyan ng oxygen at ineksyon ang bata, magkahawak kamay na nanginginig sina Rafael at Angela sa labas. Mahal, paano kung hindi kayanin ni Miguel? Nangingilid ang luha ni Angela. Hinaplos ni Rafael ang kanyang likod, pinipilit maging matatag. Hindi mangyayari yan. Lalaban ang anak natin. Hindi siya papabayaan ng Diyos. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Kailangan na pong bantayang mabuti ang bata. May komplikasyon ng kanyang baga at mahina ang resistensya niya. Posibleng lumala kung hindi natin maagapan. Parang gumuho ang mundo ng mag-asawa sa narinig. Halos mawalan ng pag-asa si Angela at napilitang lumapit sa kanyang ina kinabukasan. Pagdating niya sa mansyon, duguan ang kanyang puso sa bigat ng kahihiyang mararamdaman. Ngunit dahil para ipo kay Miguel, isinantabi niya ang lahat. Inay, pakiusap ni Angela habang nakaluhod sa harap ni Doña Leticia. Kailangan namin ng tulong. Nasa ospital si Miguel, mataas ang lagnat at hindi namin alam kung paano namin kakayanin ang gastusin. Ngunit imbes na unawain, malamig na sagot ng ginang. Ayan na ang sinasabi ko. Kung hindi mo sana pinilit ang sarili mo sa lalaking iyon, hindi ka sana nagdudusa ngayon. Kasalanan mo yan, Angela. Pinili mo ang kahirapan, kaya ngayon pati ang anak mo nadadamay. Pero inay, apo niyo siya. Halos mapasigaw si Angela. Hindi niyo ba maiintindihan na buhay ang nakataya dito? Hindi ako tatakbo para iligtas kayo sa sarili ninyong kapabayaan. Mariin na tugon ni Doña Leticia. Sabay talikod. Umiiyak na umalis si Angela. Pakiramdam niya ay tinalikuran na sila ng lahat. Ngunit sa ospital, may isa pang taong tahimik na dumating, si Clarita. Hindi niya inalintana ang pagod mula sa maghapong pagtitinda at paglalaba. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang apo. Pagdating niya sa ospital, nakaupo si Rafael sa pasilyo. Tila tulala. Nanay, mahina niyang sambit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang hindi ko kayang makita si Miguel na nahihirapan. Inaplos ni Clarita ang balikat ng anak. Anak, hindi tayo bibitawan ng langit. At higit sa lahat, may magagawa pa ako. Habang sinisilip ni Clarita ang kanyang apo sa loob ng silid, biglang pumasok ang isang matandang doktor, si Dr. Hernando Villacorte. Nakatingin ito kay Clarita, tila pamilyar ang mukha. Kayo ba si Clarita? Tanong ng doktor may halong pagtataka. Nagulat si Clarita.
Opo, pero paano ninyo ako nakilala? Doktor, ngumiti ng banayad si Dr. Villacorte. Hindi mo na siguro ako matandaan. Ngunit ilang taon na ang nakalipas, dinala mo rito ang isang sanggol. Mahina ang kanyang puso noon at kailangan ng agarang operasyon. Ikaw mismo ang nagbayad gamit ang perang pinaghirapan mo. Napasinghap si Rafael. Dok, ibig niyo bang sabihin si Miguel yon? Naluha rin si Dr. Villacorte at tumapik sa balikat ni Rafael. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Lalaban ng anak ninyo. At maniwala ka, may lakas na nagmumula sa pagmamahal ng isang lola na katulad ng nanay mo. Sa gabing iyon, nagbago ang ihip ng hangin. Ang matagal na lihim na inilihim ni Clarita ay tuluyang nabunyag at sa kabila ng galit at panlilibak ni Doña Leticia, unti-unti nang lumilitaw ang katotohanan na ang babaeng kanyang minamaliit ay siyang tunay na nagligtas sa buhay ng kanyang apo. Hindi minsan kundi 2 beses, noong ito'y sanggol at ngayong nakikipaglaban muli sa sakit. Pumango si Dr. Villacorte. Oo, kung hindi dahil sa nanay mo, Rafael, baka hindi na nakaligtas ang bata noon pa man. Kahit gipit sa buhay, hindi siya nagdalawang isip. Naalala ko pa, nakaluhod siya noon habang nakikiusap na gawin ang lahat para mailigtas ang sanggol. At hindi niya hinayaang lumipas ang isang araw bago niya makumpleto ang bayad. Nagulat si Angela at napaiyak. Nanay Clarita, kayo pala ang dahilan kung bakit buhay pa ang anak namin noon. Bakit hindi ninyo sinabi? Mahinang ngumiti si Clarita. Tumutulo ang luha. Anak, hindi na mahalaga kung sino ang nagligtas. Ang mahalaga, buhay siya. Hindi ko kailangan ng pagkilala. Ang gusto ko lang ay makita kayong masaya at ligtas. Ngunit si Rafael ay hindi napigilan ng emosyon. Nanay, habang ako'y nabubuhay, ipagmamalaki ko kayo. Walang yaman o titulo ang katumbas ng ginawa ninyo. Ang hirap at sakripisyo nyo, iyon ang tunay na kayamanan. Kinabukasan, matapos ang mga gabing walang tulog sa ospital, dumating ang sandali na hindi nila inaasahan. Habang nag-uusap ang doktor at ang pamilya tungkol sa kondisyon ni Miguel, biglang binanggit ni Dr. Hernando Villacorte ang lihim na matagal nang nakatago. Nais ko lang ipaalam sa inyo, panimula ng doktor habang nakatingin sa lahat, kung bakit hanggang ngayon ay buhay ang batang ito. Hindi lang dahil sa gamutan ngayon, kundi dahil may isang tao na minsan nang nagligtas sa kanya noong siya'y sanggol pa. At ang taong iyon ay si Clarita. Nagulat ang lahat, pati na ang ilang kamag-anak ni Angela na naroon sa ospital upang bumisita. Napatingin si Doña Leticia, ang mga matay lumaki at napakunot ang noo. Ano ang ibig mong sabihin, doktor? Nagpatuloy si Dr. Villacorte. Mariin at malinaw ang tinig. Noong sanggol pa si Miguel, dinala siya rito ni Clarita. Siya mismo ang nagpunta, nakaluhod pa sa harapan namin, habang nakikiusap na operahan agad ang bata. Mahina ang puso ni Miguel noon, at kung hindi na operahan agad, malamang ay hindi na siya umabot ngayon. Hindi ko makakalimutan iyon. Isang ina na kahit walang kayamanan ay pinilit bayaran ang gastusin sa pamamagitan ng kanyang pawis at dugo. Siya ang tunay na dahilan kung bakit buhay ang apo ninyo. Parang tinamaan ng kidlat si Doña Leticia. Lahat ng galit at yabang na pinapanday niya laban kay Clarita ay biglang nanlamig. Hindi siya makapagsalita. Ang mga salitang anak ng labandera na lagi niyang sambit ay ngayon bumalik sa kanya bilang sariling sampal. Nakatitig lamang siya kay Clarita, ngunit wala siyang masabi. Habang nagaganap ang tagpong iyon, ramdam ng lahat sa ospital na may isang malalim na pagbabago sa hangin. Ang dating matapang at mapanlait na tinig ni Doña Leticia ay tahimik, tila biglang nalumpo ng hiya. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Ang kanyang mga kapatid at kamag-anak ay nagsimulang magbulungan at halatang nag-iba na ang tingin nila sa kanya. Isang pinsan ni Angela ang mahina ngunit matalim na bumulong. Akala mo kung sino siyang matapobre. Ang nilalait-lait niya pala ang nagligtas sa sariling apo. Nang marinig iyon, lalong napayuko si Doña Leticia.
ang lahat ng kapangyarihan at impluensya niya sa pamilya ay unti-unting nabasag. Nakatayo si Angela, mahigpit pa ring niyayakap si Clarita. Mula ngayon, hindi na ako papayag na maliitin ka pa ng kahit sino. Ikaw ang tunay na ina na may puso. Hindi lang para kay Rafael, kundi para sa aming lahat. Naging bulag lang ako dahil sa takot kay inay. Nanay Clarita, mahina ngunit nanginginig na tinig ni Angela. Tumulo ang kanyang luha at agad siyang lumapit. Niyakap ang biyenan na dati tinuturing niyang mababa at hindi bagay sa kanila. Patawarin niyo po ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam na kayo palang dahilan kung bakit nabuhay ang anak ko noon. Ang laki ng kasalanan ko sa inyo. Nagulat si Clarita sa ginawa ni Angela, ngunit marahang hinaplos ang likod nito. Anak, wala kang kasalanan. Ginawa ko iyon hindi para ipagmalaki, kundi dahil mahal ko kayo. Mahal ko ang anak ko, mahal ko ang apo ko. Walang ina na hahayaan ang sariling dugo't laman na mawala. Hindi ba naluharin si Rafael? Hindi na napigilang pumatak ang mga mata. Nilapitan niya ang kanyang ina at hinawakan ang mga kamay nito. Nanay, mula pa noon, kayo na ang bayani ko. Ngayon, mas lalo akong ipinagmamalaki na ako'y anak ninyo. Wala nang makakabura sa katotohanang kayo ang tunay na nagligtas kay Miguel. At mula sa gabing iyon, nagsimulang mabago ang takbo ng kanilang pamilya. Ang lihim na sakripisyo ni Clarita ay nagmingning sa dilim, at ang yabang ni Doña Leticia ay nagsimulang gumuho. Ang lahat ng minsang nakapailalim sa kanyang anino ay ngayon ay nagsimulang magising, na ang tunay na karangalan ay hindi nakikita sa alahas, kayamanan o kapangyarihan, kundi sa pusong handang magsakripisyo para sa minamahal. Ngumiti si Clarita, bagamat may luha sa kanyang mga mata. Angela, hindi ko kailanmang hinangad ang gantimpala o pagkilala. Ang mahalaga sa akin ay ang makita kayong ligtas at masaya. Pero kung dumating na rin ang araw na nakilala ang ginawa ko, hindi yun para sa akin, kundi para sa alaala ng sakripisyo ng isang ina. Niyakap silang tatlo, si Clarita, Rafael at Angela, habang nakahiga si Miguel sa kama, nakangiti at mahimbing na natutulog, na para bang siya mismo ang nagbigay ng kapayapaan sa kanilang lahat. Samantala, si Doña Leticia ay nanatiling nakaupo sa sulok ng kwarto. Ang dati niyang matalim na itig ay ngayon nagmistulang walang laman, puno ng hiya. Pilit siyang nagsalita, ngunit halos hindi marinig ang tinig. Clarita, ako'y nagkamali. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, lumapit si Rafael. Hindi na kailangan, Doña Leticia. Ang mga sugat na iniwan ng inyong mga salita at ginawa ay hindi madaling maghilom. Pero kung talagang nais niyong baguhin ang lahat, hindi mga salita ang kailangan, kundi gawa. Hindi nakasagot si Doña Leticia at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng kahinaan. Ang mga mata niyang laging puno ng kayabangan ay napuno ng luha. Ang mga kasambahay at kamag-anak na minsang tumatawa tuwing pinapahiya si Clarita ay tahimik na rin, at ang ilan ay napatingin sa kanya na may halong pagkutya. Ang ihip ng hangin ay nagbago. Ang awtoridad at takot na dala ni Doña Leticia ay napalitan ng awa at pagkondena mula sa mga taong nakasaksi ng katotohanan. Makalipas ang ilang araw mula nang mabunyag ang katotohanan, hindi pa rin lubusang makatingin ng diretso si Doña Leticia kay Clarita. Sa bawat hakbang niya sa ospital upang dalawin si Miguel, nararamdaman niya ang mga matang tila humuhusga. Hindi dahil sa kanyang karangyaan, kundi dahil sa kanyang mga salitang minsang bumastos at lumait sa isang taong higit pa pala ang nagawa kaysa sa kanya. Isang hapon habang nakaupo sa gilid ng kama ni Miguel, na nooy unti-unti nang gumagaling, lumapit si Doña Leticia kay Clarita. Mahina ang boses, ngunit malinaw ang kanyang pag-amin. Clarita, patawarin mo ako, wika niya, halos hindi makatingin sa mata ng kausap. Napakalaki ng naging kasalanan ko sa iyo. Hindi ko lang ikaw nilait, pati ang dangal mo bilang ina at lola'y tinapakan ko. At ngayon, nalalaman kong ikaw pala ang nagligtas sa buhay ng apo ko.
Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng iyon. Naroon si Rafael, tahimik na nakikinig sa usapan ng dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Nanay, kahit anong mangyari, ipinagmamalaki ko kayo. At ikaw, Inay Leticia, kung talagang gusto mong makabawi, simulan mo sa amin ni Angela. Hindi pera o impluensya ang kailangan namin. Pagmamahal lang. Tahimik na lumuluha si Angela sa tabi ng kama ng anak. Niyakap niya si Clarita. Nanay Clarita, salamat sa pagtanggap sa akin bilang anak. Alam ko, minsan naging bulag ako at natakot sa inay. Pero natutunan ko ngayon, ang tunay na yaman ay hindi ang mga bagay na kinagisnan ko sa mansyon. Ang yaman ay ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit. At iyon ay natutunan ko mula sa inyo. Natahimik si Clarita. Tinipigan lamang niya ang ginang, ngunit walang halong galit ang kanyang mga mata. Mayroong kirot, oo, ngunit higit na nangingibabaw ang bigat ng kanyang mga alaala sa lahat ng pagdaranas niya ng panghamak. Hindi ganoon kadali, Leticia, marahang sagot ni Clarita. Hindi ko kayang sabihing pinatawad na kita ngayon din. Ang mga salitang binitiwan mo, ang hiya na binanas ko sa harap ng aking anak. Hindi iyon madaling mawala. Napayuko si Doña Leticia. Halos madurog ang puso. Nauunawaan ko. Hindi ko hinihingi na agad-agad ay mapatawad mo ako. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na itama ang pagkakamali ko. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Clarita. Hindi ako nagpapanim ng galit, Leticia. Wala akong balak gantihan ka. Pero ang tunay na kapatawaran, hindi basta-basta binibigay. Natutunan ko darating lang iyon kung kusang bubukas ang puso. Hinaplos ni Clarita ang pisngi ng manugang. Angela, anak, hindi ka kailanman naging kalaban. Alam kong ikaw ay nahati sa gitna ng pagmamahal mo kay Rafael at takot sa ina mo. Pero tandaan mo ito, ang pamilya ay hindi perpekto. Pero kapag natuto tayong magpatawad, doon tayo tunay na nagiging buo. Samantala, si Miguel, kahit bata pa, ay tila nakakaunawa sa nangyayari. Habang nakikinig sa usapan ng kanyang pamilya, bigla siyang sumigaw ng mahinang tinig, "Lola Clarita!" Sabay ngiti at iniabot ang kanyang maliit na kamay. Lumapit si Clarita, kinarga ang apo at niyakap ito ng mahigpit. "Apo, ikaw ang lakas ko. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko noon." Mula noon, naging mas malapit si Miguel sa kanyang lola. Lagi niyang hinahanap si Clarita tuwing siya ay nagigising. At madalas ay siya mismo ang nagsasabi, "Lola, ikaw ang bayani ko." Napapaluha si Clarita sa tuwing naririnig iyon, sapagkat alam niyan sa puso ng kanyang apo, hindi kayamanan o karangyaan ang sukatan ng isang bayani, kundi pagmamahal at sakripisyo. Hindi agad nawala ang tensyon sa pagitan nila ni Doña Leticia. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nakikita ng lahat ang pagbabago sa ginang. Hindi na siya palamura o mapanglait. Tahimik siyang nakaupo tuwing nasa ospital. At sa halip na utos ang ibinibigay, marahang tanong na lamang, "Clarita, kailangan mo ba ng tulong sa pagbabantay kay Miguel?" Minsang wika ni Doña Leticia, halatang pilit ngunit taos-puso. Tumingin si Clarita, bahagyang ngumiti. "Kung talagang gusto mong tumulong, huwag kang matakot na maging ina rin, hindi lang lola na puno ng pamumuna." Tumango si Doña Leticia. Hindi pa iyon kapatawaran, ngunit iyon ay hakbang. At sa lahat ng nangyari, natutunan ni Angela ang pinakapuso ng aral na matagal nang pilit ipinaunawa sa kanya ng kapalaran, na ang tunay na yaman ay hindi ang mansyon, hindi ang alahas, hindi ang impluensya. Ang tunay na yaman ay ang pamilya, ang yakap ng asawa, ang halakhak ng anak, at ang walang kapantay na sakripisyo ng isang ina. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Miguel sa kanyang higaan, magkasamang nakaupo sina Angela, Rafael at Clarita sa isang tabi. Tahimik nilang pinagmasdan ang bata at sa kanilang mga puso, sabay-sabay silang nanalangin na mula rito, wala nang hahadlang sa pagmamahal na bumubuo sa kanila. At sa kabilang sulok, si Doña Leticia ay nakaupo ring tahimik, pinagmamasdan ang tanawin. Sa unang pagkakataon,
Hindi siya nakaramdam ng kayabangan, kundi ng mapait ngunit makahulugang aral. Sa kanyang isip, bumulong siya. Siguro, ngayon ko lang tunay na naintindihan kung ano ang halaga ng pamilya. Maraming salamat mga kaalon sa pagtutok sa istoryang ito. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, huwag kalimutan na mag-iwan ng komento at ilagay kung saan lugar kayo nanonood para makita natin kung hanggang saan umaabot ang ating mga alon ng istorya. At syempre, huwag din kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Hanggang sa susunod na istorya, mga kaalon, salamat sa walang sawang suporta.